Ano ka ngayon? Bala ko kasi mag-transition. Ay, hindi naman maganda ang kinakalabasan, kaya wag na. So, anyways, gusto kong itry. Naisip nyo ba yun? Kung paano kaya kung yung croissant gawin nating Spanish bread or kaya cheese bread. Matagal ko nang iniisip yun ang gusto kong gawin. Pero ngayon ko lang talaga siya susubukan. So, wag nyong i-chismis kung pangit yung aking output. Kasi ngayon ko lang naman siya itatry. Nangangapa pa. So, ayun na nga, minolde ko na tong croissant natin. Konti lang naman kasi at magta-try pa lang tayo. Tapos, bago tayo magtimpla nung streusel at saka nung kanyang gatas na pang lublob, lalagay ko muna to sa freezer kasi ang bilis talaga matunaw dito gawa ng ang init. So, para sa streusel, madali lang naman to. 1:1:1 lang to. Kung gagawa kayo ng cheese bread, ang kailangan nyo lang tandaan kung gaano karami yung inyong butter, ganon din kadami yung inyong flour at saka yung sugar. Kunyari, katulad nito, 225 grams yung ginamit kong butter compound. Butter compound lang yung ginamit ko dito kasi trial pa lang naman. Ay, akong gumastos. So, naglagay din ako dito ng 225 grams ng all-purpose flour. Tapos, 225 grams ng sugar. Tapos, pinch of salt lang. Konti lang. Tapos, tuturugin lang natin yan hanggang mas-spread na yung butter. Parang pulburon na yung kanyang texture. Ganun lang naman talaga gumawa ng streusel. Although, naglalagay ako ng milk powder, powdered milk o skim milk pagka yung regular na cheese bread. Kaya lang dito, mataas kasi yung temperature, tsaka longer yung baking time kapag kakrosan. So, ayakong mangitim siya masyado. Expected ko na mangingitim to, kaya hindi na ako nag-add pa ng powdered milk. Tapos naman, sa pagsasawsawan natin, nag-measure lang ako dito ng 400 ml ng gatas at saka isang pirasong itlog. Kapag gagawa kayo ng regular cheese bread, pwede na naman ng tubig na lang. Kaya lang, syempre, pagka cheese bread talaga ako, para mas masarap, gatas tsaka itlog talaga yung ginagamit kong sawasawan. Para dumikit yung streusel natin. Tapos, ayun, isasawsaw lang natin to. Titignan ko kung ano mangyayari kung i-double dip natin yan. Kasi kapag ka nag-cheese bread ako, double dip talaga yung ginagawa ko. Laging 2 beses ko siyang nilulublob dun sa gatas, tapos dun sa powder. Yun. Para mas makapal yung streusel, tsaka mas masarap. Syempre, mas marami yung kapit niya. Tapos bala ko sana din tong lagyan ng cheese sa loob. Kaya lang parang nagdalawang isip ako kasi nga trial pa lang to. Iniisip ko kasi expected ko talaga matutusta siya kasi mataas talaga akong mag-temperature sa oven kapag kakrosan para talagang maumbok siya. Kaya lang, yun nga, kaya kakapain ko pa kaya hindi ko na nilagyan ng cheese. So, ayan yung kanyang itsura. Papaalsahin natin to mga 2 hours. Ganun. So, gagawa na ako ng ibang tinapay para may kasabay. Yan. Dito ko lang yung pinapaalsa sa aking glass cabinet. Kapag gusto ko tong, kunyari nagpapaalsa ako ng maganda tong glass cabinet na to eh. Kapag gusto ko magpaalsa na mabilis. Tapos hindi naman to, proper talaga eh. Naglalagay lang ako ng pan dyan na malalim. Tapos lalagay ko siya mainit na tubig para magkaroon ng steam effect. Mabilis siya ang aalsa. Ang ginagawa mo, ti? Tapos ayun, gagawa na ako ng empanada kasi ubos na yung paninda ko. Actually, gumigising ako na 3:00 ng madaling araw para gumawa ng tinapay. Tapos yung mga panghapon o kaya pang tanghali, gumagawa ako yung mga naubos na lang. O kaya yung pang merienda talaga katulad nito, mga may karne. Obviously, kadalasan kinakain to pag pang merienda na. So hapon ko siya o tanghali ko siya ginagawa para sakto sa merienda ng mga bumibili. Tapos, syempre, mas masarap siyang kainin kasi bagong luto, mainit pa. Pag natsyempohan nilang bagong luto, 'di ba? Mas masaya. Kapag magbe-bakery kayo, kailangan alam niyo din yung ginagawa niyong tinapay kung pang anong oras siya talagang nabibili. Katulad nga nito, ng mga may karne, yung paputok, toasted siopaw, empanada, kadalasan kinakain niya pag merienda na. So, mas maganda kung ibebenta mo yan ng bagong luto pa. Yun lang naman. So, ayan, nagtimpla na rin ako ng pang toasted siopaw, tsaka pang paputok. Isang timpla lang yun. Kaya lang dapat talaga lutong-luto yung masa nun para maganda yung tinapay. I-recipe na tayo nito na uploaded. Ang pangalan yata, ang title yata nun multi-purpose dough. So, check nyo na lang sa YouTube na andun yun. So, ito yung paputok natin. Tapos gagawa na ako ng toasted siopaw. Yung ginagawa ko pati, yung alam kong magkakalapit yung kanyang salang. Hindi na ako gumagawa dito ng mga paalsahin kasi matagal yun. Ang ginagawa ko lang nito pagka ganitong tanghali, yung mga 3 oras, 2 oras ko lang tapos na. Katulad nito,
pagkatapos ko tong gawin, diretso salang na. Di mas makakatipid sa gas kasi sunod-sunod na yung salang ko. Unless, syempre, naubos na yun, kunyari yung donut kasi mabilis talaga yun. Yun, katsaka ako magtitimpla. Kaya lang pagka hindi pa naman, ito lang talaga yung ginagawa ko. Tapos madaling araw ko na ginagawa talaga yung paalsahin para sakto na. Pagka nagbe-bakery ka, dapat mo din talagang yun eh, alamin yung flow nung tinda mo para hindi ka mahirapan na bagsak ng bagsak. Tapos yung mga kunyari, mga bars, crinkles, mga cookies, matagal kasi ang shelf life nun. So yun, pwede mong gawin ng maramihan agad. Hindi kagad siya nasisira, hindi mo kagad siya kailangan tanggalin sa stante kung sakaling may matira, ganun. Ito kasi, ito may mga karne, syempre, one day lang to. Pagka hindi siya naubos ngayon, huwag mo na siya ibenta kinabukasan kasi masisira ka na nun, di ba? So yun, quality control din tayo kahit paano. Kahit maliliit na bakery lang tayo, dapat mayroon tayong ganun. Tapos yun, isasalang ko na tong cheese bread ko. Ang ginawa ko ditong temp, 200 degrees Celsius kagad. Tapos pagkasalang ko sa kanya, binabaan ko ng 180. Tapos yun, hindi ko na naurasan kung gaano ko siya katagal sinalang eh. Basta tinignan ko kung well done na siya hanggang loob para hindi naman biglang kupis. Tapos ito yung ating paputok. After mga 20 minutes, pwede na tong isalang kagad eh. So ayun, yung mga nagme-message sa akin about sa tip kung paano mag-start ng bakery, ay hindi naman kasi pare-pareho eh. Kaya hindi rin ako masyadong sumasagot kasi malalaman mo yan over time eh kapag experience talaga eh, kung ano yung dapat mong lutuin, kung ano yung mabenta sa inyo, depende talaga yan dun sa lugar nyo. So, ang magbibigay ko lang na tip, gumising ka ng maaga, tapos, ayun, consistent. Hindi ko katulad na na minsan sarado, minsan bukas. Nasira kasi oven ko, ang dami nagagalit din eh. So, ayun, itong cheese bread natin, ay kita nyo naman, okay lang naman, actually masarap siya. Tapos, pagkaluto niya, nilagyan ko lang yan ng brush ng butter, para mas hindi siya, maging shiny naman siya ng kaunti kasi medyo flat talaga gawa ng natusta talaga ng maigi yung streusel. Pero masarap yun masarap yung streusel, yung mga natanggal-tanggal, pinapako, ang sarap. So, ayun lang, nag-enjoy kayo sana sa aking trial and error. Magkita-kita tayo muli. Ito pong malalutong tinapay. Bye-bye!